Magandang araw mga kakape. Ako nga pala si Sailin Torillos at ito ang Kapehang May Kabuluhan. Ang tambayan ng mga Pilipinong mahilig sa kape at usapang may lalim. At ako naman si Brian Angeline B. Kaalim. Dito, bawat higop ng kape ay puno ng kaalaman at bawat kwentuhan ay may kabuluhan. Handa na ba kayo sa ating mainit na usapan ngayong araw? Kung oo, samahan nyo kami habang pinapainit natin ang diskusyon tungkol sa wikang Pilipino, ang ating wikang pambansa. Ako nga pala si Mighty Arat. At ngayon, ano nga ba ang kwento nito? Gaano kahalaga ang papel nito sa ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan? At higit sa lahat, paano natin mas mapapalalim ang pagpapahalaga dito? Kaya't ihanda na ang inyong kape. Ako nga pala si Ruby Ambadoyin at sabay-sabay tayong sumausaw sa masarap at may makabuluhanang usapan. At ako naman si Kini Colegio. Handa na rin ba kayo na magbahagi ng inyong mga saloobin at karanasan tungkol sa wikang Filipino? Baka ang inyong kwento na ang maging inspirasyon ng marami. Kaya kumuha na ng inyong tasa ng kape at sabay-sabay nating ipagdiwang ang ating wika at kultura dito sa Kapihang May Kabuluhan. Uy, alam nyo ba, minsan naisip ko, gaano kaya kahirap para sa ating mga ninuno, no? Ang magkaintindihan, lalo na noong unang panahon, syempre, iba't ibang wika ang ginagamit dahil iba't ibang rehiyon din ang meron tayo. Ang bansa natin, ang Pilipinas, hindi ba? Gaano kaya kahirap yun, no? Siyempre, napakahirap nun. Pero sa kabila ng pagiging arkipelago natin, napagtagumpayan nating magkaisa sa pamamagitan ng wikang pambansa. At sino bang dapat pasalamatan dito? Sino nga ba? Siyempre, si Pangulong Manuel Quezon na noong 1937 ay nagdeklara sa Tagalog bilang batayan ng ating wikang pambansa. Simula noon, unti-unting nating itinayo ang tulay ng pagkakaintindihan at pagkakaisa. Uy, pero hindi lang ito basta tulay ah. Ito rin isang simbolo ng ating kasarinlan at pagmamalaki bilang mga Pilipino. Tama ka riyan. Kaya't kung iisipin, ang wika natin ay hindi lamang salita. Ito rin ay isang alaala ng ating pakikibaka para sa kalayaan. Grabe, di ba? Nakakakilab. Pero alam nyo mga kakape, hindi natatapos ang kwento ng wikang pambansa sa deklarasyon ni Quezon. Uy, bakit? Alam mo bang napakaraming batas na nagtulak sa pag-unlad nito? Tulad ng mga ano? Siyempre naman, nariyan ang batas Commonwealth bilang 570 na noong 1946 na nagtalaga sa Filipino bilang isa sa mga wika ng ating bansa. At syempre, wag din nating kalimutan ang saligang batas ng 1987 na nagpatibay sa Filipino bilang wikang pambansa at itinakda ang mandato na ito'y patuloy na linangin. Oo nga, no? Kung tutusin, parang wika lang rin ang kape, di ba? Tama. Habang tumatagal kasi, lalo pang sumasarap. Ay. Pero totoo, no? Oo. Ang mga Pilipino kasi ay patuloy na yumayaman at nagiging angkop sa makabagong panahon. Paano nga ba natin mas mapapaunlad ang paggamit ng wikang Filipino? Paano nga ba? Paano nga ba? Siguro isa sa pinakamadaling paraan ang paggamit nito sa araw-araw. Halimbawa, subukan natin itong gamitin sa ating mga talakayan, sa mga post sa social media, o maging sa opisina o paaralan. Bagay. Marami na rin kasing gumagamit ng internet ngayon. Oo nga, sa bagay, no? At sa ganitong paraan, hindi lang tayo makikipag-usap or nakikipag-usap, pinapanday din natin ang ating kakayahan sa pagpapahayag, syempre gamit ang sariling wika. At sabi nga nila, practice makes Perfect! At syempre, kapag lagi din tayong gumagamit ng Filipino, mas marami tayong nahihikayat na mahalin ito. Mahal din ba kayo? Yes! Kayo ba, mga kape? Mahal ba kayo? Katulad Mahalin na- muna natin ang wika natin. Bago kayo magmahal ng ibang tao. Alam nyo mga kakape,
napakasarap isipin na ang wika ay hindi lang kasangkapan ng komunikasyon. Totoo. Kasi isa itong pusong nag-uugnay sa ating lahat bilang mga Pilipino. Totoo yan. Sa tuwing ginagamit natin ang wikang Pilipino, pinapakita natin ang ating pagmamalaki bilang isang Pilipino. Parang sinasabi natin, ito ako, Pilipino ako. At parang sa kanta rin ng Pinoy Big Brother na, Pinoy ako! Pinoy tayo! alam niyo yan kape. O tama na yan. Kapag buo ang pagkakakilanlan natin bilang isang bayan, mas madali tayong magtutulungan, magkakaintindihan, at magkakaisa, lalo sa mga hamon ng modernong panahon. Pero syempre, mga kakape, hindi lang wika ang dapat nating palagahan. Kasama rin dito ang ating panitikan. Ang mga tula, kwento, awit, at alamat na bahagi ng ating kultura. Tama ka riyan. Sa pamamagitan ng panitikan na ipapasa natin ang ating kwento, karanasan, at aral sa susunod pang henerasyon. Parang isang agos ng kape. Hindi natatapos, laging mainit, at laging bago. Tama! Kaya't mga kakape, huwag tayong matakot ipagmalaki ang ating wika at panitikan. Ika nga ang wika, ang kaluluwa ng bayan kapag ito'y nawala. Siyempre para na rin tayong nawalang minsan. Tama. Sa pagtatapos ng ating kwentuhan, nais naming ipaalala na ang wika ay buhay. Ito ay ating alagaan, gamitin, at ipasa sa susunod na henerasyon. Hindi natin ito hindi lang bilang medium ng komunikasyon, ngunit bilang sandata sa pagpapatibay ng ating identidad at pagkakaisa. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Kapihang May Kaguluhan. Huwag kalimutang ipagmalaki ang wikang Filipino at sana'y makasama namin kayo sa susunod na tagay ng kape. Hanggang sa muli mga kakape, mabuhay ang wikang Filipino!